Dear Dr. Love, hello po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig ng programang Dr. Love Radio Show. Ako po si Shane, 28 anyos. Ako po ay mula sa Olongapo City sa Zambales. Isa po akong media practitioner and we have a small media company that produces television and online shows as well as other related projects. It's actually owned by my boyfriend of 7 years. Nakilala ko siya nang nag-on-the-job training ako sa kanila until we fell in love and got into a relationship. So far so good. We've been planning to get married na rin at nakapagsimula na kaming makapagpatayo ng bahay sa Subic, Olongapo. Ang problema ko, Dr. Love, ay ang nanay ng boyfriend ko na masyadong pakialamera. Masyado siyang intrimitida. Lahat na lamang po pinapansin niya at kailangang may say siya sa bawat ginagawa namin. Mabuti po sana kung constructive at may mabuting intensyon pero hindi po eh. Gusto niyang kasama siya palagi kapag may shooting kami. Sa labas, kahit hindi na kasya sa van, isinasama naman namin siya at times basta kasya siya sa van at meron pong budget. Gusto rin niyang siya raw ang mag-decorate at mag-ayos sa ipinapagawa naming bahay kapag natapos na at gusto niyang doon daw siya sa master bedroom sa halip na sa amin magjowa kapag ikinasal na kami. Kapag may inuwi kaming pagkain para sa lahat, tinatago niya ito. Sa halip na pagsaluhan namin kasama ang mga kapatid ng jowa ko. Pinapayuhan din namin siyang mag-diet at mag-exercise dahil may iniinda na po siyang sakit. Pero matigas po ang ulo niya, madaldal po siya at palaging puyat sa kaka-TikTok. Pati po mga asawa ng anak niya naiinis na rin po sa kanya pero kapag kinausap naman siya o kinumpronta, siya pang galit at lumalabas na inaapi. Hi Dr. Love, ang hirap siyang pakisamahan talaga. Ilan lang ito sa mga problema namin sa kanya. Gusto ko siyang itrato ng maayos at may respeto dahil nakatatanda siya at nanay siya ng jowa ko. Pero nahihirapan ako minsan, lalo na kung pagod na ako galing sa trabaho. Paano ko ba ito haharapin, Dr. Love? Salamat po in advance advising niyo sa akin. God bless you. All the best. Shane ng Olongapo City. Maraming salamat sa iyo, Shane. Nako, nakapitong taon na pala kayong magsyota. And I'm sure kung nakapitong taon na kayo, alam na ng boyfriend mo ang ugali ng nanay niya. Nako, ito ang isang talagang problema kapag ang biyenan mo talagang pakialamera. Yung mga biyenan na ganyan, dapat itinatali na yan sa puno ng hagdan. Pinakakain sa, anong tawag sa langgam. Oh. Masyadong salbahe ka naman, Brother June. Pag ganyan ang birang ko, susubuan ko yan itatali ko sa hagdan, susubuan ko ng, yung matamis na pagkain na galing sa Bicol na may nuts, pagkatapos may latik na yung pili nuts na marami. Susubuan ko siya ng ganun. Yung bilog na ganun, yung latik. Itatali ko mga kamay niya at paa niya sa punong hagdan. Bubuhusan ko ng asukal yung paligid niya. Susubuan ko siya panutya. At tatawagin ko lahat ng langgam sa Olongapo, papupuntahin ko doon sa bahay namin. Ay, nako. Ang totoo kasi, alam nyo, may mga nanay, may mga magulang, di lang nanay, may mga tatay na ganyan, na gusto pa rin pumapil. Gusto nila yung power tripping
na may pinapapil pa rin sila sa buhay ng kanilang mga anak. Although matanda na yung anak nila. At hindi nila matanggap na may iwanan sila. Ganyan ho tayo, mga nanay, mga tatay. Pag tumanda ho tayo, may iwanan tayo. Tayo lang mag-asawa, may iwan sa bahay. At kung maganda ang pakikitungo nyo sa mga manugang nyo at mga anak ninyo, hindi kayo maiiwang mag-isa. Maniwala kayo sa akin. Merong magkakalinga sa inyo pag magandang ugali nyo. Pag ang ugali nyo, kagaya nitong magiging biyanan ni Shane, abay, walang manugang na gustong makasama siya. Saan ka naman nakakita ng nanay? Nanay ng boyfriend mo. Nagpagawa na kayo ng bahay, ha? Pero ang gusto niya, doon siya matutulog sa master's bedroom. Anong gagawin niyo doon, nanay? Kaming mag-asawa ang matutulog dyan. Ano ka, referee? Di ba? Tagabilang ka kung ilang rounds. Ano ka? Pabayaan mo yung anak mo. Bayaan mo silang mabuhay. Nako. Ganito, Shane, ha? Hindi ko ituturo sa iyo na maging salbahe ka sa biyenan mo dahil ma-offend ang asawa mo. Let your husband or your boyfriend shoulder all the problems about his mom. Lahat ng problema sa nanay niya, itapon mo dun sa kanyang anak. Huwag ikaw ang mamroblema. Gawin mo lahat ng paraan para mapakisamahan mo siya. Kahit mabigat sa kalooban mo, ipakita mong nire-respeto mo siya. I tell you, kapag naramdaman ng biyenan mong pakialamera na mahilig mag-TikTok, na nire-respeto mo siya, mahal mo siya, iginagalang mo siya, magbabagong pakitungo niyan sa'yo. Pero ang pinaka-importante, huwag mong pasanin ang mundo tungkol sa problema mo sa biyenan mong hilaw. Bayaan mong ang magiging asawa mo ang mamroblema. So, lahat ng problema, lahat ng masasabi mong mapupuna mong hindi maganda sa biyenan mo, sabihin mo doon sa iyong boyfriend o mapapangasawa. Siguruhin mo lang na maghanap ka rin ng maganda sa biyenan mo na masabi mo sa asawa mo. Okay? Huwag lang puro pangit. Kasi pag puro pangit, baka naman maumay ang asawa mo sa iyo. Meron din namang magandang makikita dyan sa biyenan mo. Actually, hindi ako naniniwala na ang mga biyenang babae kaaway talaga ng manugang na babae. Hindi totoo yun. Kasabihan lang yun. Merong mga biyenan na babae na ang kakampi talaga ay yung mga manugang nilang babae. At ang napapagalitan yung kanilang anak. Ganon. So, kung ako ang tatanungin mo, Shane, tratuhin mo ang iyong biyenan na hilaw, bagamat makulit, ikaw na magpahaba ng pisi, tratuhin mo siya bilang isang ina, bilang nanay mo. After all, nanay siya ng asawa mo at hindi po pwedeng itapon yan ng iyong boyfriend. Ang boyfriend mo, alam niya ang problema sa nanay niya. Mabuti nagpagawa kayo ng bahay, pero mas makabubuti sana kung ang biyenan mong babae hindi na sumama sa bahay niyo. Kasi impacto ang buhay mo pag sumama ang biyenan mo sa bahay mo. Dapat alam niya ng boyfriend mo. Gusto kong paniwalaan na it's not really a big deal. Kaya mo ring pakisamahan itong biyenan mong pakialamerang ito. Dahil nakapitong taon na kayo ng boyfriend mo at nakapagpatayo na kayo ng bahay, ibig sabihin may investment na kayo at nagkakasundo kayo ng boyfriend mo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.